Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Oh, mga bata, magsigising na kayo. Kanino ko pa hininto yung van natin pero ayaw nyo magsibaba. Sarap pa ng tulog nyo dyan ah. Nandito na tayo sa bago nating bahay. Anak, Tokomi, gising na. Hoy, magsigising na! Hindi ba kayo nangangawid dyan sa backseat at kanina pa tayo nagbabiyahe? Ngayon nandito na tayo, parang ayaw nyo naman bumaba. Tito Berting, inaantok pa po ako eh. Kailangan ko po ng beauty rest. Ay nako, mamaya nyo na yan ituloy. Nandito na tayo sa dating bahay ng lola ninyo. Magmula ngayon ha, dito na tayo titira. Oy, gising na! Niana! Aba, parang kayo pang napagod eh. Natutulog lang naman kayo. Ako itong 5 oras nagmamaneho eh. Sandali lang po, Papa. Ang sarap pa naman ng tulog ko. Grabe, ang haba ng biyahe na yun. Mabuti naman at nandito na po tayo. Buksan mo nga ang bintana, Sisi. Okay. Ay, bakit ang lamig dito? Isara nga ulit natin. Bakit mo naman sinara? Ang saya nga eh. Buksan mo ulit. Ay, naku, tabi ka nga. Ay, ang sarap ng hangin. Ganito palang pakiramdam kapag nasa loob ka ng ref. Ano sinasabi mo dyan? Eh, malamig kasi. Hindi ba kapag nasa ref, nilalamig? Para na tayo nasa loob ng ref. Ay, naku, hindi pa rin gets? Ay, naku, Sisi. Nagets ko naman. Ang hindi ko magets ay yung masaya ka pa. Hindi ka ba naman sasaya kung gantong tanawin na makikita mo? Sana pala hindi ako natulog para nakita ko yung daan papunta rito. Ang presko talaga ng hangin. Ngayon lang ako nakalanghap ng ganitong hangin sa tanang buhay ko. Oh, welcome sa bago nating bahay. Si Papa naman nakakagulat. Biglang dumudungaw sa bintana eh. Sige na, lumabas na kayo dyan, bilis. Uy, labas na tayo, Sisi. Ay, perfect! Ang ganda ng lugar. Ang lamig ng hangin. Ay naku, mamaya, siguradong makakatulog ako nito ng mabilis. Ano? Yan po ba ang bahay natin? Oo, bahay pa ito ng lola mo. Pinaayos ko lang ng kaunti. Ano, ayos ba? No comment po, Tito. Bahay ba talaga yan? Parang bahay ng multo eh. Maganda yung lugar, presko. Kaso, yung tutuluyan natin parang hindi ko bet. Mas mukha siyang haunted house kasi old style. Ay naku Tito, nakakatakot naman dyan. May silong pa ito sa ilalim. Literal na bahay ni Lola ang tema nito. Ay, ano ba kayo? Maayos na nga yan eh. Pinarenovate ko na nga muna yan bago natin terhan. Alam ba ninyo na sira-sira ang pinto niya nung unang kita ko? Sira ang mga bintana at napakabaho. Balita ko nga ginagawa itong motel ng mga gumagawa ng himala. At may mga karelasyon na tinatago. Iyak, Tito! Baka may naiwan pang mga alaala dyan na baka pagtapak sa mga sahig malagkit-lagkit pa. Ay, Diyos ko! Ay, wala na. Pinaayos ko na nga yan. Ang natirang pera natin diyan ko inilaan. Huwag niyo nang husgahan yan. Tingnan niyo muna sa loob. Halina kayo. Papasok na ako Sumunod na kayo. Tokomi, O bakit nga na? May lovely cousin. hindi ko gusto rito. Ha? Bakit? May nararamdaman ka ba? Gumagana na naman ba yung third eye mo? Paglabas pa lang natin sa van, grabe na ang lakas ng hangin. Ang bigat ng presensya. May nilalang na ayaw tayong patirahin sa bahay na yan. Mukha namang okay to para sa akin Old style nga lang. Ang lamig lang talaga dito. Sa pagkakaalam ko, kahit hindi ako magaling sa geography ang lugar nito ay isa sa malalamig o preskong lugar sa Pilipinas. Napakaraming gustong tumira dito, no? Swerte nga natin Hindi. Kakaiba talaga ang pakiramdam ko. Wala akong problema sa lugar, pero yung bahay, may kung ano sa bahay na yan
Multo ba, Sisi? Di ko pa alam. Basta nararamdaman ko lang. Parang ayaw niyang tumapak tayo sa loob. Yana, Takome! Bakit nandiyan pa kayo sa labas? Pumasok na kayo! Papunta na po, Tito. Siguro, nasasabi mo yan kasi nga old style ito tsaka mukha talagang creepy. Bet ko talaga yung silong sa ilalim. Naalala ko yung kwento ng mama ko. Kapag may ganyan daw, ginagawa nila yung kulungan ng mga manok. Imagine may manok sa ilalim ng bahay. Para tuloy nakalutang ang bahay, ano? Hindi ko alam. Ay nako, grabe ang downgrade natin, ante. Mula sa magandang bahay na may maliit na fountain, ngayon naging bahay na lang nagawa sa kahoy at tabla. Diyos mio! Ay nako, wag naman sanang bumagyo dito at baka liparin niya ng hangin. Pero ang mas malala nun ay kung totoo nga yung sinasabi mo tungkol sa nararamdaman mo. Maglakad ka na lang. Ang dami mo pang sinasabi. Naku po, Tito. Nasira po yung gate. Hindi yata maayos ang pagkakalagay nito eh. Ha? Nasira ka agad? Pinaayos ko na yan Ay nako, Tito. Mukhang na-scam ka ng mga manggagawa mo. Hayaan mo na yan. Mababa lang din naman yung binayad ko sa kanila kaya siguro ganyan. Huwag nyo nakintindihin yan. Ayusin ko na lang yan sa ibang araw. Berting! Napakaganda naman ng bakuran! Napakaraming halaman! Ay siyempre, hindi ko nakalimutan yan. Alam kong yan ang gusto mo sa bahay mahal kong Virgilin. Tingnan mo itong puno ng saging Ang ganda ng tubo, hindi ba? Ay naka! Heto pa rin ba talaga yung bahay ng Nanay Olga? Parang ang dami nang nagbago bukod sa punong mangga na yun na nasa tabi pa rin ng bintana. Mabuti na lang hindi pa rin tinatanggal ang puno na yan. Ang sabi nga ng mga nag-ayos ng bahay natin, tatanggalin dapat nila yung sanga na malapit sa may bintana. Kaso napakatigas daw. Nahirapan silang putulin tapos kinabukasan nagkasakit silang lahat. Dahil siguro sa pagod nung sinubukan nilang putulin yan. Ay ganun ba? Sana okay lang sila ngayon, ano? Gumaling naman daw kagad sila. Kaya minadali na itong kumpunihin. Ito na ang magiging bago nating tirahan O, di ba? Ano masasabi mo, anak? Yan Uy, ano ginagawa mo dyan? Bakit mo hinahawakan ng sahig gamit ang kamay mo? Nakakatawa to, Uy, tumayo ka nga dyan. Papa, hindi ko po gustong tumira dito. Ha? Bakit naman, anak? Tirahan pa ito ng lola mo, Nandito lahat ng alaala ko nung bata pa ako. Namang problema. Sa tingin ko naninibago lang siya kasi hindi ba napakaganda at moderno ng bahay natin sa Maynila? Anak, tingnan mo muna kasi yung bahay bago mo husgahan. Tingnan mo, Jaran! Ang lawak ng sala, Pwede ritong sumayaw-sayaw kahit kailan mo gusto. Tingnan mo yung kwarto mo sa itaas. Halika! Hindi po ako interesadong makita ang kwarto ko, Papa. Ayoko po talagang tumira dito. Saan mo gustong tumira? Kahit saan po, wag lang dito. Anak, hindi pa natin kayang lumipat sa ibang lugar. Alam mo naman na nalugi yung negosyo nating panadiriya. Sobrang dami nating utang sa bangko kaya pati ang bahay natin narimata. Aayon din naman ang buhay para sa atin kaya maghintay lang tayo. Pansamantala lang naman siguro ito. Saka Mama, sayang naman po ang pinag-aralan ko kung ma-stuck po ako sa ganitong lugar. Ano ka ba naman, anak? Maraming oportunidad sa bayan. Malapit lang yun dito. Huwag ka mag-alala. Napakaraming trabaho doon na pwede mong pasukin. Tsaka, akala ko ba pupursige mo yung pagsasayaw? Oo nga po, kaso hindi po yung tatalab sa ganitong lugar, Papa. Ang layo natin sa kabihasnan. Ay Diyos ko, anak. Tignan mo nga, tanaw na tanaw rito yung city. Dahil medyo mataas ang lugar na ito. Gaya nga na sinabi ko, maraming oportunidad doon. At isa pa malapit tayo sa tourist attraction kaya walang problema kung magninegosyo tayo. Pinagbibigyan ka na nga namin sa gusto mo na sumayaw-sayaw Tumulong ka na rin naman sa pamilya natin. Huwag kang maghanap ng wala. Kung gusto mo lumipat, bubukod ka na lang.
Kaya mo na yata ang sarili mo eh. Berting, ano ka ba? Bakit ka naman ganyan sa anak mo makipag-usap? Naninibago pa siya sa lugar. Normal lang yan. Ay nako, wag mong intindihin ng tatay mo, anak. Pagod lang yan. Maganda naman dito eh, oh. Hindi ka pa nga lang talaga sanay. Ang sarap kaya ng hangin dito. Sariwang-sariwa. Hindi gaya sa Maynila, di ba? Ay basta ako, Tita Virgeline. Okay na po ito sa akin kung magandang kusina. Alam niyo naman po na yun ang favorite place ko. Uy, saan ka pupunta? Eto, mag-iikot muna ako. Ay, pasensya ka na anak kung hindi mo gusto sa ganitong lugar. Ayaw mo, makaipon lang ulit tayo bibili tayo ng magandang bahay. Hindi naman po ang itsura ng bahay ang dahilan kaya gusto kong umalis. Mabigat po kasi ang pakiramdam ko rito. Parang ayaw tayong patirahin ng kung sino o anuman na matagal nang nakatira dito. Wala namang nakatira dito ah. Pagkatapos mamatay ng lola ninyo, tayo lang ang sumunod na tumira dito. Maayos pa naman ang bahay na ito eh. Malikot lang talaga ang isip mo kaya kung ano-ano nakikita mo, anak. Ay, mabuti na lang, Berting inuna mong dalhin ang mga gamit natin bago tayo lumipat. Hindi na tayo mahihirapan. Ay, syempre naman. Ako pa ba? Advance yata ako mag-isip. Ano ba yan? Ay, sino yan? Sa tinis pa lang ng boses alam kong si Tokomi na yon. Tokomi! Nandyan na ako! Ano ba? Ano nangyari sa'yo? Ang ganda! Ang ganda ng kusina! Ay naku, ano ba to? Tito Berting! Tito Virgeline! Super amazing! Ay, kainis. Akala ko pa naman kung ano na. Patili-tili ka pa kasi. Ikaw talaga, pinakaba mo kami to kami. Akala naman namin kung ano na nangyari sa iyo. Ay tita, napakaganda ng kusina Kumpleto po ng mga gamit, may oven pa. Sabi ko naman sa iyo hindi kita bibiguin dyan. Alam kong gustong-gusto mo ang pagluluto. Kaya talagang bumili ako ng mga kasangkapan na kukumpleto sa kusina gamit ang natitirang pera. Ay, thank you tito. The best ka talaga. Iyon na ang corona. Ipinapasa ko na sa iyo. Ay, hindi para sa akin ang corona na ito. Ikaw ang aming reyna sa kusina. Ay, thank you so much po for believing in me. Tos! Ay, oo nga pala, Berting. Bakit nga ba walang gustong tumira dito? Ayaw tirhan ng mga kapatid ko kasi liblib na lugar nga daw. Tsaka, meron silang mga sariling pundar na bahay Kahit ang ama ni Tokomi na siyang panganay namin ayaw tumira dito. Umalis na kayo rito. Ano yun? Naririnig niyo ba? May bumulong. Ang alin, cousin? Narinig mo ba ang aking maladyosang tinig? Puro naman to kalokohan. Ano bang narinig mo, anak? Parang may naririnig po akong lalaki. Malalim ang boses niya. Sinasabi niyang umalis na raw tayo rito. Ha? Lalaki? Silipin mo nga, Berting, kung may tao sa labas. Baka may nagtitrip lang. Kasi bagong dating tayo. Ha? Oo, sige, sandali. Sisi, totoo ba yung sinasabi mo? Baka prank lang yan, ha? Hindi ako nagkakamali, Sisi. Boses talaga ng lalaki ang narinig ko. Sigurado ka ba, anak? Baka gutom ka lang. Narinig ko po talaga. Hindi po tayo welcome dito, Mama. Umalis na tayo at baka lalo tayong malasin. Wala naman tao sa labas Wala rin naman tayo malapit na kapitbahay kaya imposible ang sinasabi mo, anak. Baka naman guni-guni mo lang yan. Hindi po yun guni-guni. Totoo po talagang narinig ko siya. Ay nako, tumigil ka na niyan na. Naiinis na ako sa mga sinasabi mo, ha? Gumagawa ka lang talaga ng paraan para kainisan ng bahay na ito Pero Papa… Tumigil ka na nga sabi! Opo. Sige na, umakyat ka na sa kwarto ninyo ni Tokomi. Sa inyo yung kaliwang kwarto, sa amin yung sa kanan. At huwag niyong pakialaman yung kwarto sa tabi ng sa inyo, ha? Master's bedroom yon. At doon ang dating kwarto ng mga magulang ko. Hindi yung pinapagalaw dahil nandun pa yung mga gamit nila. Hindi namin itinapon. Sorry, Papa. Alam po ninyo, sa tingin ko, mga gutom lang tayo. Kasi ang haba ba naman ng nilakbay natin Diyos me.
Ipagahanda ko na lang kayo na makakain. Kukunin ko lang po yung mga ginrocery sa van, ha? At sasamahan po muna ako ni Nyana. Di ba, Sisi? Ha? Oo, sige. At pagkatapos nun, ilalagay na namin ang mga maleta sa kwarto. Tama, di ba, Sisi? Oo. Ay, mabuti pa nga to kami. Nagutom din ako sa biyahe. Pahinga po muna kayo sa kwarto ninyo. Kami na po ang magdadala ng mga bagay nyo sa taas. Tito, pairan po muna ako ng susi, Oo, ito. Gusto ko na rin makita ang kwarto natin. Pabayaan mo na lang muna ang mga bata rito sa baba. Halika na, Berting. Ay, mabuti pa nga. Tatawagin ko na lang kayo kapag nakaluto na po ako. Ay, sige, asahan ko yan ha. Sarapan mo ang luto mo to kami. Ay, wala pong problema, Tito Berting. Sa sobrang sarap ng lulutuin ko, makakalimutan nyo ang sarili nyong pangalan. Ikaw talaga. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Confidence, basta, yun na yun. Halika na. Tingnan natin yung magiging pugad nating dalawa. Excited na ako. Kadiri sila. Tingnan mo sila habang umaakit sa taas. Naglalandian pa. Yak, nakakadiri. Naku, Sisi. Kunin na lang natin yung mga pagkain sa van at mag-ayos dito. Huwag ka nang mainggit dyan. Sinong naiinggit ako? Tss, di mo lang alam kung gaano ako nandidiri kapag nakikita silang ganyan. Matatanda na ganyan pa rin kumilos. Hello? Pero mga ilang araw, magbabangayan na naman yan. Kesa naman kagaya ng magulang ko na nagbubugbugan. Kung minsan ako ang binubugbog ng tatay ko kaya nga ako umalis sa amin, di ba? Mas okay na yung ganyan sila. Ay, pero teka, maiba tayo. Habang dinadala natin itong mga grocery sa loob, ano ba talaga yung problema mo, Sisi? Hindi tayo welcome dito, Sisi. Nararamdaman ko na kung ano man ang nakatira sa bahay na yan, hindi siya natutuwa na nandito tayo. Maniwala ka sa akin. Gagawa yan ng paraan para mapaalis tayo rito. Anong nilalang ba tinutukoy mo? Diyos ko, kayo talagang may mga third eye. Kung minsan ang hirap niyong kasama sa buhay. Mas okay talagang sarado ang sixth sense eh. Narinig mo ang sinabi ni Papa kanina tungkol sa trabahador na sumubok putulin ng puno ng mangga? Nagkasakit daw matapos nilang subukang galawin ng puno. Sa tingin ko, hindi lang yun simpleng sakit. Ay, nakakatakot ka naman. Kinikilibutan ako sa iyo. Kaya nga, tulungan mo kung kumbinsihin si Papa na umalis na lang dito. Hindi ako sigurado kung isa lang ang nakatira dito pero sigurado kung hindi nila tayo gusto. Sa tagal ba naman ng nabakante ang bahay na ito eh, hindi may kakaila na baka may namahay dito na ibang mga nilalang. Ay naku, wag na nga muna nating isipin yan. Magluto muna tayo ng pagkain. Paano itong mga gamit natin? Mamaya na natin yan iakyat. Hayaan mo na lang muna yan dyan sa sala. Hindi masiguro yan tatakbo, no? Sama mo muna ako sa kusina. Tinatakot-takot mo ako eh. Kaya palagi mo ako samahan. Parang ayoko nang bumalik, Sisi. Hindi ko talaga gusto. Kanina pala may pahawak-hawak ka pa sa sahig. Para pakiramdaman ng bahay. Para kang timang doon. Bakit mo ba yung ginagawa? Pinapakiramdaman ko nga kasi ang paligid. Nararamdaman kong kakaibang lamig ng sahig. Ibig sabihin, hindi siya normal na kaluluwa lang. Bukod sa kaluluwa, meron pang iba. Ha? Ganun ba yon? Ilalagay ko nga yan sa notes ko. Ay, nakakatakot ka naman eh. Kapag may multo sa tabi ko, sabi mo sa akin ha. Pero naramdaman kong iba't ibang emosyon sa loob ng bahay. May saya, lungkot, galit at pagmamakaawa. Pero mas nangingibabaw ang pagmamakaawa. Hindi kaya may malungkot na nakaraan ng bahay? Hindi ko alam at ayaw ko na rin malaman pa. Sinamahan ni Nyana ang pinsan na magluto ng kanilang hapunan sa kusina. Nang matapos ay tinawag na niya ang mga magulang. Habang kumakain ay nararamdaman ni Nyana na tila may nagmamasid sa kanila. Palagi siyang napapatingin sa bintana. Kapag nakabukas ay tanaw na tanaw ang puno ng mangga. Nagulat sila nang humangin at tinangay ang mga dahon ng mangga papasok sa kanilang bahay. Matapos kumain
ay naglinis sila at nag-ayos ng mga gamit. Isinarado na rin niya na ang bintana para hindi magkalat ang dahon ng puno sa loob ng bahay. Mahimbing nang natulog si Nyana nang maalimpungatan. Naiihi siya kaya bumangon at binuksan ang pintuan ng kanilang kwarto. Nagulat siya nang makita na puno ng usok ang buong paligid. Bakit ang usok dito? Hindi ako makakita ng maayos. Teka, may sunog ba? Sunog! Sunog! Sisi, gumising ka! Ano ba yon? Gabi pa lang eh. Ano ba, Sisi? Gusto ko pa matulog. Gumising ka, may sunog! Sunog lang pala eh. Ha? Ano? Sunog? Paglabas ko ng kwarto, sobrang kapal ng usok kaya bumalik ako rito. Oo nga. Pumasok na ang usok sa loob ng kwarto. Yana, Kokomi, nasaan kayo? Papa, nandito po kami sa loob ng kwarto. Diyos ka, ang lakas ng usok. Narinig ka namin na sumisigaw eh. Ang kapal ng usok na ito. Papa, may sunog po yata sa loob ng bahay natin. Nakakasyokot naman. Baka ma-overtoasted tayo rito. Bumaba na muna tayo para makita natin. Hanapin natin kung saan nanggagaling ang usok na yan. O dahan-dahan kayo. Dahan-dahan sa pagbaba, ha? Diyos ko po, Lord, help us. Ayaw ko pa pong maging tinapa. Hindi kakayanin ang kagandahan ko. Baba na tayo, Sisi. Hawakan mo ang kamay ko, Sisi. Sabay na tayong bumabag dalawa. Nasaan na ba sina Tito at Tita? Hindi ko na sila naririnig. Nauna na kasi silang bumaba. Saan kaya nanggagaling ang usok na ito? Nahanap mo na ba, Bertie, kung ano yung umuusok? Hindi pa nga eh. Kanina ko pa hinahanap kung nasaan nanggagaling pero hindi ko makita. Tito, may sunog po ba? Pumunta ako sa kusina, sa banyo. Sumilip din ako sa bakuran pero wala akong nakikitang sunog eh. Kung ganon, saan po nagagaling ang usok? Hindi ko rin alam. Tulungan nyo nga akong buksan ng mga bintana para makalabas ang usok na ito. Ay, sige po. Kami na po ang bahala sa bintana dito sa may sala. Nakapagtataka naman kung may usok pero walang sunog. Kakaiba rin ang amoy ng usok eh. Parang usok ng tabako. Sisi, bakit ka sumigaw? Ano nangyari sa'yo? Takame, bumangon ka dyan sa sahig. Takame, ano ba nangyari? Ayos ka lang ba? Bakit ganyan ka makatingin sa bintana? Tita, Tito, may nakita kong halimaw sa labas. Ano? Halimaw? Opo. Nasaan? Nawala na po siya eh. Bigla ako natakot doon. Ano ba nakita mo? Halimaw siya. Para siyang malaking ibon tapos humaba ang patulis niyang dila habang nakatingin sa akin. Ay naku, kinikilabutan ako kapag naalala ko yung ngisi niya sa akin. Ay naku, pakisara na nga yung bintana please. Natatakot na talaga ako. Sarado na, Sisi. Huwag ka mag-alala. Anong halimaw kaya yun at bakit may halimaw? Diyos ko, Berting, mali yata ang desisyon natin lumipat dito. Mukhang tama nga si Nyana. Hindi tayo welcome dito. Sabi ko po sa inyo may naguudyok sa ating umalis na rito. Hindi po tayo pwedeng magtagal sa bahay na to. Ano ba kayo? Walang halimaw sa lugar na ito. Dito ako halos lumaki kaya sigurado akong wala. Hindi totoo mga halimaw na yan. Guni-gunin nyo lang yan. Sa tingin ko dahil napagod tayong lahat sa biyahe kung ano-ano na naiisip ninyo. Pero Papa, paano mo naman ipapaliwanag ang nakita ni Tokomi saka ang usok dito sa loob ng bahay? Hindi ko rin alam kung ano yung usok. Basta ang alam ko, walang halimaw o multo o kung ano mang nilalang sa lugar na ito. Ay nako, sige na. Matulog na ulit tayo. Bergelin, pumasok na tayo sa kwarto. Tiningnan ko na yung bombay at wala talagang apoy na pinanggagalingan ng usok. At kayong dalawa naman, bumalik na kayo sa kwarto niyo ha. Mga anak, matulog na tayo. Baka nga pagod lang tayong lahat. Palipasin na muna natin ito, okay? Sige po, tita. Akyat na tayo, Sisi. Gusto mo bang uminom muna ng tubig?
Ayos lang ako. Nagulat lang talaga ako sa nakita ko eh. Ano kayang klaseng nilalang yun? Ayokong silipin ulit sa labas. Baka bigla akong hablutin eh. Dito na lang tayo sa kwarto natin. Baka magpakita pa ulit sa akin yun. Hindi ko kakayanin. Magkaka-heart attack ako eh. Naririnig mo ba yun, Sisi? Parang may mahinang pakpak na pumapagaspas sa labas. Anong ibig sabihin ng pumapagaspas? Yung ano, basta yung parang ibon, pero yung pagaspas na naririnig ko, parang napakalaki ng mga pakpak niya. Parang hindi normal na ibon. Ang lakas na kalabog sa bubong? Sisi, mukhang tama ka sa sinabi mo. Hindi nga yata tayo welcome dito. Sakit sa tenga! Parang may kinakaskas sa ibabaw ng bubungan natin. Sobrang tinis ng tinig. Ano yun, Sisi? Parang kuko na kinakaskas. Nakakatakot naman. Kinakalampag din niya ang bubong. Sabihin na kaya natin to kila tito. Sa tingin ko, tulog na sila kaagad. Saka, hindi naman naniniwala sila papa sa atin eh. Nakita mo naman kanina, di ba? Oo nga pala, mabilis silang makatulog. How I wish na may ganun akong kakayahan para makatulog na ako kaagad. Magdasal na lang tayo. Sus ko, Sisi. Hindi ko alam kung paano magdasal. Tsaka tatala ba yun? Puro ka duda. Pumikit ka at ako na maglilid. Sige na nga. Nagsimulang magdasal si Nyana. Ilang saglit pa, narinig nila ang malakas na pagaspas ng mga pakpak. Akala nila ay malapit lang ang ibon. Ngunit matapos nilang marinig yon, ay nawala na ang pagkalusko sa bubungan. Kinabukasan, naisip nilang magpinsan na kausapin ang ama ni Nyana tungkol sa mga nangyari. Pagbaba nila ay naabutan nila ang mag-asawa na nagbabangayan na naman sa kusina. Tila galing sila sa labas ng bahay dahil may mga dala silang grocery. At may bago na namang halaman ang kanyang ina na nasa pasupa. Ayan ka na naman, Berting eh. Kahapon lang maayos ka pa tapos ngayon eh, para kang baliw dyan. Sino namang hindi maasar sa'yo? Wala na nga tayong pera, bumili ka pa ng halaman. Ang cute kaya ng halaman na ito. Tingnan mo. Ay naku, ewan ko sa'yo. Binili mo lang yan kasi gwapo yung nagtitinda. Siguro may gusto ka doon sa tindero, ano? Naano ka na naman, Berting? Kadarating lang natin dito sa lugar na ito, iniisip mo kagad yan. Halaman lang naman ang binili ko. Sos, kunwari ka pa. Kung hindi ko pa alam, mahilig kang magpakyut sa mga lalaki. May patawa-tawa ka pa habang nakikipagkwentuhan sa kanya. Bakit ka nagsiselos dyan? Malamang gagawin ko yon para makabawas ng presyo. Pakikipagtawaran ang tawag doon. May pakikipagtawaran bang ang ngiti umabot na hanggang tenga? At ang tagal-tagal pang makipag-usap? Berting, ang kitid naman ng pag-iisip mo. Kalat ka rin ba akong babae sa tingin mo? Gusto mo talaga sagutin ko yan? Tanong mo! Sige, sagutin mo. Ang ganda naman ng bungad niyo sa umaga. Pag-aaway? Ay, ikaw pala anak. Good morning, tito, tita. Grabe naman pong almusal yan. Tampuhan. Kagabi lang landian. Ay nako, kapag ganyan, delikado yan mamayang gabi. Baka lindol na naman ang maranasan namin ni Sisi. Sisi? Ay, sorry. Ito kasing mama mo eh. Nagpapasikat na naman sa mga lalaki. Hi, excuse me. Hindi ako nagpapasikat. Masyado ka lang talagang silosa. Hindi ko alam kung masyado lang ba akong maganda o ano eh. Para ganyan ka kung magselos. Akala mo kung sinong maganda. Ako nga lang nagtsatsaga sa'yo eh. Hay! Dami mong sinasabi! Ay nako, mga minamahal kong tito at tita. Gutom lang yan. Akin na po yung ginrocery nyo at magluluto na ako ng makakain. Mabuti pa nga to, Komi. Alam mo ang gusto ko. Samantalang itong asawa ko puro kakaibang halaman lang ang nasa isip. At pakikipagkwentuhan sa kung sino-sinong lalaki. At least ako, nilulugar ko ang pagsiselos. Sus! Nilulugar daw. Wala po ba kayong araw na hindi nag-aaway? Nakalipat na po tayo ng tirahan at lahat-lahat, ganyan pa rin kayo. Sa gabi naman para kayo mga ibon na hindi maawat sa kalalandi. Bunga niya na! Hindi naman kasi kami mag-aaway kung hindi masyadong seloso ang papa mo.
Ay nako, ay talaga mga babae. Palaging sa lalaki sinisisi ang lahat. Ewan ko sa inyo. Palagi po kayo mag-aaway kapag nagtagal pa tayo sa lugar na to. Ano na naman ang ibig mong sabihin, anak? Tsaka, bakit ganyan ang itsura mo? Ikaw rin, Tokomi. Bakit para kayo mga panda sa lalim ng mga itim sa mata ninyo? Papa, hindi niyo po ba narinig ang kaluskos kagabi? Kaluskos? Wala naman kaming narinig. Hindi po kami kaagad nakatulog dahil sa mga kaluskos sa bubungan. Para pong may galit yung nasa bubungan dahil sa pagkakakuskus niya. Baka ibon lang. Marami kasing ibon dito. Papa, baka may iba tayong pwedeng tirhan bukod sa bahay na to. Kahit dito lang din sa lugar na to. Pinaiinit mo rin ang ulo ko gaya ng mama mo eh. Sinabi lang wala tayong ibang mapupuntahan bukod sa bahay na ito. At wala rin akong balak na umalis dito. Bakit nadamay na naman ako dyan? Pero Papa, baka mapahamak tayo rito. Paano niyo po mapapaliwanag ang nakita ni Tokomi sa labas ng bahay? Malamang guni-guni niya lang yon. Tito, hindi po. Sigurado Akesha nakita ko. Sa tingin ko rin, ang halimaw na yon ang umawra kagabi sa bubungan. Hindi kaya aswang ang nakita mo, Tokomi? Aswang? May aswang pa po ba sa panahon na ito? Hindi pa ako nakakakita ng totoong aswang pero sa tingin ko baka yun na nga po yun. Ay nako, bahala nga kayo. Basta hindi tayo aalis sa bahay na ito. Magtatawag na lang ako ng pare para may pa-blessing na ang bahay. Dapat ginawa mo yan bago pa tayo tumira. Abay, mahuhulaan ko bang kailangan pala natin yon? Matapos kumain ay umalis ang ama ni Nyana upang magtungo sa pinakamalapit na simbahan. Pagbalik, kasama na nito ang pari at 2 assistant. Nagsimula ng bindisyonan ng pari ang bahay. Habang nagsasaboy siya ng holy water, huminto sa harapan ng katabing kwarto ni Nyana at doon nagtagal ng pagsaboy ng holy water. Ilang araw ang lumipas ay naging maayos naman ang paninirahan nila hanggang isang gabi. Habang naglalakad pa uwi ang magpinsan galing sa kanilang racket, Sisi, parang hindi ko na gusto maglakad. Sumasakit na ang mga kasukasuan ko eh. Sisi, 20 years old pa lang tayo. Ano sinasabi mo dyan na masakit ang kasukasuan mo? Hindi tayo pagod sa kakasayaw sa kung saan-saan dance contest eh. Dito tayo mapapagod sa kakalakad pa uwi sa bahay nating malayo sa kabiasnan. May mga van nga, hindi naman tayo sinusundo. Lately, napansin ko si Tito Berting, parang hindi na supportive sa trip natin. Hayaan mo siya. Stress yun si Papa kasi hindi niya alam kung anong negosyo ang pwede nilang pasukin ni Mama. Madali lang yon. Mag-ikot-ikot sila para makakuha ng ideya. Hawakan mo nga itong trophy mo. Diyos ko, Sisi, pahinga muna tayo, please. Huwag ka na magreklamo dyan. Malapit na tayo. Kita ko na nga ang bahay natin dito oh. Halika na. Ayoko magstay rito sa malagubat na paligid. Baka hindi ko kayanin ng mga makikita ko kung sakali. Sige na nga. Baka mas mahirap kung makakita ka pa. Bakit parang pinagsisihan kung nanalo tayo sa dance competition? Kung hindi ako nanalo, hindi ko sana dalang napakabigat na trophy na to. Bakla. Mas maganda nga na nanalo tayo. At least, alam nilang magagaling ang mga bagong salta rito. Winner! Parang nakukulangan nga ako sa performance natin eh. La, kulang pa ba yun eh? Tumambling-tumbling na nga ako. With split pa yun ha, para makascore lang tayo ng malaki. Feeling ko nga, naalog ako ng sobra eh. Parang nabasag pa nga yata yung balls ko ng pag-split ko. Aray! Naalog? Wala namang aalog sa'yo, Sisi. Oh, tingnan mo. Di ba konting lakad na lang at nasa bahay na tayo? Kung nagpahinga pa tayo, edi sana hanggang ngayon nandun pa rin tayo sa gitna ng kasukalan. Oo na, daming sinasabi ng Sisi ko na yan. Kuda ng kuda. Sa'yo ko lang sasabihin to ah. Huwag mo na lang sanang sabihin kila Mama at Papa. Ano ba yon, Sisi? Hindi ba? Bukas ang third eye ko. Ang galing ng timing. Ganitong sitwasyon talaga na naglalakad tayo, tapos ganyan pa ikukwento mo. Naalala ko lang kasi. Ano naman yung baon mong kwento? Hindi ba napabless ng bahay? Dapat ang mga nilalang o mga multo umalis na sa bahay na yun. Oo,
Feeling ko umalis na kasi hindi na tayo nakakaramdam ng kung ano-ano, hindi ba? Iilan lang ang sumama sa liwanag. Anong ibig mong sabihin? May mga multo pa rin sa bahay. Sisi, bakit ka naman nananakot? Kinikilabutan na tuloy ako. Tingnan mo, nanginginig ang awa ko sa flashlight. Gabi-gabi naririnig kong may bumubulong sa tenga ko na umalis na raw tayo. May mga naririnig din akong umiiyak at humihingi ng tulong. May isang lalaki akong nakita na nakatingin siya sa kwartong nakalak doon sa tabi ng kwarto natin. Yung kwarto raw ni na lolo at lola noon? Bakit naman siya nakatingin doon? Tsaka, hindi natin yung binubuksan kasi ayaw ni Tito Berting, di ba? Nandun daw kasi yung mga gamit ng mga magulang niya. Hindi ko rin alam kung anong meron sa kwartong yun. Pero one time, may narinig ako na parang nahihirapan huminga. Sisi, nakakainis ka naman eh. Bakit ngayon ka pa nagkwento? Kung minsan, ibagay mo naman sa lugar yung pagkukwento mo. Pero, ano nga kaya ang laman ng kwartong yun? Yun talaga ang iniisip mo? Ang iniisip ko naman eh, bakit hindi pa sila sumama sa liwanag na sinasabi mo pagkatapos mapabasbasan ng bahay? Teka, tumigil ka! Bakit? May nararamdaman na naman akong kakaiba. Again? Akala ko ba tapos na ang problema natin sa mga bad spirits, Eme? Masangsang ang amoy. Bakla, baka ako yan ha? Hindi, ano ka ba? Ibang naaamoy ko. Baka ang naaamoy mo eh, itong kakarag-karag na gate na ito. Siya ay may naman ng gate na ito. Akala ko ba gawa na ito ni Tito? Huy, ano sinisilip mo sa silong? Baka may paa. Sisi ang weird mo na talaga. Bakit naman magkakaroon ng paa dyan? At saka, di ba lumulutang ang mga multo? So, hindi mo rin makikita. Sinabi ko naman sa'yo na hindi lang multo ang nararamdaman ko, kundi isang elemento. Bukod sa elemento, may isa pang hindi ko maipaliwanag na presensya. Baka yun ang aswang. Lord, bakit niyo po ako binigyan ng pinsan na maraming nakikita? Nasaan ba yung third eye mo, Sisi? Nang matakpan ko yung gamit ng packaging tape. Ma? Pa? Hindi nakalakang pinto. Bakit kaya? Sisi, mag-iingat ka sa tinatapakan mo, ha? May something sa saigi, oh. Ano to? Dugo? Dugo? Bakit naman may dugo? Hindi ko rin alam. Sila mama at papa. Sisi, naiisip mo ba ang naiisip ko? Paano kung habang wala tayo ay may nanloob sa bayat kaya hindi sumasagot si na tito at tita ay... Ayokong isipin yan. Nanginginig tuloy ako sa sinabi mo. Halika, sundan natin ang patak ng dugo na to kung saan papunta. Teka lang, natatakot ako, Sisi. Paano kung totoo nga? Hindi natin malalaman kung nandito lang tayo sa bungad ng pintuan. Halika na. Iba na ang naglalaro sa isip ko eh. Pakapit ako, Sisi, Nasisyoko Takeshi eh. Sino bang hindi natatakot? Yung patak ng dugo papunta sa kusina. Oh no! Not my favorite place! Mama? Papa? Ano ba? Nakikiliti ako dyan. Kikilitin pa kita lalo. Mama! Papa! Ay, nandyan na pala kayo. Ay, Diyos ko po, ang mga matatanda nga naman. Bakit po kayo nandito? Grabe ang kaba namin. Akala namin na paano na po kayong dalawa. Yun pala, naglalampungan lang kayo. Bakit po ninyo binababoy ang favorite place ko? Mga taksil kayo? Ano bang sinasabi niya? Para naglalambingan lang eh. Kapag hindi naman kami naglalambingan, sasabihin nyo, palaging nag-aaway. Sisi, mas nakakakilabot pa itong nasaksihan natin kesa sa naiisip natin kanina. Kaya nga eh. Hoy, kayo magpinsan. Ano na naman ang pinag-uusapan nyo, ha? Loko talaga kayo, Papa, ano po itong dugo sa sahig? Oo nga, Berting. Ano itong mga patak ng dugo? Wala naman ito kanina. Abay, hindi ko rin alam. Baka saan niluto mo yan? Paano magkakaroon ng dugo gulay ang niluto ko? Kung ganun po, saan galing ang mga dugo na yan? Lalo akong kinakabahan.
Dito lang kayo sa likod ko. Susundan natin ang bakas ng dugo. Mauna ako. Ano kaya yan? At saka, sino ang may gawa? Ay, ang igay mo naman. Sumunod ka na nga lang muna. Mainit na naman ang ulo mo eh. Sige ka kasing salita dyan eh. Anong siging salita? Nakakaisang sentence lang ako eh. Aya ka na naman sa mga patutsada mo. Hindi ka na teacher ha. Huwag mo akong tinuturoan. Aba, bakit kaya hindi na ako teacher? Dahil lang din sa'yo eh. Lahat ng katrabaho ko pinaghihinalaan mo. Ngayon po talaga kayo nag-aaway? Kanina lang ang sweet niyo po sa isa't isa eh. Kasing papa mo eh. Ang daming gustong patunayan sa buhay niya. Teka, huminto kayo. Dito sa may cabinet nang gagaling yung patak ng dugo. Tito, dahan-dahanin mo lang ang pagbubukas sa cabinet ha. Para may thrill. Tommy, Para nakakakaba talaga. Ito na. Bubuksan ko na. Mas nakakatakot ang tunog ng pagbukas mo ng cabinet eh. Manahimik ka na nga. OMG! Ang daming insekto at ang baho! Ang baho. Paano nangyaring may patay na manok sa loob ng kusina natin? Umaalingasaw na yan, Berting! Ilabas mo na! ang laki ng mga langaw na umaaligid sa manok. Hindi ito manok eh. Isa itong uri ng ibon. Ang laki niya para maging manok. Anak, Tokomi, magtakip kayo ng ilong at bibig. Baka pumasok sa bibig ninyo ang nagliliparang langaw. Nakatakip na po. Ilalabas ko lang tong ibon na ito. Hindi natin napansin na merong ganito dito. Wala na siyang ulo oh. Pati laman loob. Sino po kaya ang gumawa niyan? Baka naman ikaw, Virgilin. Bakit naman ako? Sino bang mahilig sa mga kung ano-anong may relasyon sa kalikasan? Ikaw lang naman. Mukha ba akong mahilig magtanggal ng laman loob ng mga hayop? Tanggalin mo na yan dito! Ang dami mo pang sinasabi! Tatanggalin na nga, di ba? Grabe na ang pangyayari. Hindi na kinakaya ng powers ko. Nasusyokot na ako, mamang. Huwag kayo matakot. Nandito naman kami. Sabi ko na po sa inyo eh, may something sa bahay na to. Hindi talaga tayo safe dito, Mama. Umalis na po tayo hanggat may oras pa. Akala ko ba ayos na? Napablessing na natin ang bahay eh. Sa tingin ko, tanga lang yung ibon. Baka nakapasok yun sa bintana at tumama dito sa cabinet natin. Inilabas ko na muna siya. Iniisip ko pa kung ililibing ko ba siya o susunugin. Anong tanga ang ibon? Ikaw ang hindi nag-iisip. Lumipad yung ibon papunta sa loob ng cabinet eh. Pati ang pagkaputol ng ulo. Pagkabagsak ba? Nakaganon kagad? Anong gusto mong gawin ko? Imbestigahan ko yan kung paano nangyari. Umalis na tayo dito, Tito. Minamaligno na tayo eh. Anong minamaligno? Bakit tayo mamalignohin eh? Wala naman tayong ginagawa masama. Wala lang yan. Siguro may pusang pumuslit sa kusina at dinala ang ibon dito. O di ba pwede yon? Natakot nyo kasi sarili nyo eh. Papa, totoo nga po kasi. Alam naman ninyong pinablessing na natin ang bahay, di ba? Ilang araw ang dumaan na wala namang nangyari kaya nagkataon lang to. Gumagawa kayo ng sarili nyong multo eh. Sige na. Teka, kumain na ba kayong dalawa? Sino naman pong makakakain sa ganitong sitwasyon? Ako, kakain ako. Bahala kayo kung ayaw nyo. Kung gusto nyo, kayo na magdesisyon kung paano nyo i-dispatch ang ibon na yon. Magain ka na, Virgilin. Kayo na lang po ang kumain. Aakyat na po ako sa kwarto. Tito, tita, akyat na rin po ako. Kumain lang po kayo dyan ha. Uy, Sisi, okay ka lang ba? Hindi. Ay, tinapon talagang trophy sa kama. Panira ang ibon na yun eh. Hindi tuloy nila napansin na nanalo tayo sa dance contest. Nakakainis talaga. Hindi nakikinig sa akin si Papa. Mag-chill ka nga lang, Sisi. Ano ka ba naman? Sinusuntok mo pa ang unan mo? Ang mga matatanda talaga hindi nakikinig sa mga anak nila. Nasusyokot na nga rin ako, Sisi. Gusto ko na lang umuwi. Kesa naman palagi tayong ginagambala ng mga entity na hindi natin nakikita. Magpapabugbog na lang pala ako sa tatay ko. Mas scary ko yun eh. Ano ka ba? Kailangan lang nating ipilit kay Papa na umalis na tayo rito.
Kung aalis tayo rito, Sisi, saan naman tayo pupunta? Ano ka ba? Kailangan lang nating ipilit kay Papa na umalis na tayo rito. Paano nga natin gagawin? Kada sinasabi natin yan, palagi silang may sagot. Naluloka na rin ako eh. Nang gabing yon, hindi na kumain ng hapunan ng magpinsan. Bumaba lang sila para maglinis ng katawan sa banyo tapos ay natulog na. Nasa kahimbingan sila ng tulog nang maramdaman ni Nyana na tila pinagpapawisan siya. Kahit na hindi naman dapat dahil malamig ang klima sa kanilang lugar. Nabigla siya nang may humatak sa paa niya mula sa kama. Mabilis siyang bumalikwas at hinanap kung sino ang gumawa. Pero ang nakita niya ay ang mahaba at malakit na parang sinulid na nakapulupot sa kanyang binti. At patuloy siyang hinihila palabas ng kwarto. Hindi kaagad nakasigaw si Nyana dahil sa takot nang makita ang nilalang. Mahaba ang buhok nito, mapupula ang mga mata, at ang pumupulupot pala sa kanyang binti ay ang mahaba nitong dila. Nakangisi ang nilalang at tumahalakhak ng nakakatakot. Halimaw! Tulong! May halimaw! Nyana, nasan ka? Sisi, tulungan mo ako! Hinahampas niya ako ng malalatigo niyang buhok! Mama! Papa! Tulungan niyo po ako! Nyana, Diyos ko po! Ang halimaw na naman na yan! Ano ba yon? Bakit ang ingay mo, anak? May problema ba? Halimaw! Halimaw! Hinila na naman niya ako! Tulong! Naku po, Sisi! Kumapit ka sa kamay ko, Sisi! Huwag kang bibitaw! Tulungan niyo ako! Tulong! Mama! Papa! Sino kang halimaw ka? Bitiwan mo ang anak ko! Grabe! Ang buhok ng halimaw na yan! Nagiging parang mga karayom kung tumusok! Mag-ingat ka, Berting! Kapag natusok ka niyan, magiging donut ka talaga! Tulungan mo ako! Kumuha ka ng panlaban dyan! Kahit ano! Ha? Hindi ko alam! Wala akong makitang pwedeng gamitin! Mama! Tulong po! Hindi ko na kaya kumapit kay Tokomi! Mahihila na niya ako! Lalong humihigpit ang kapit niya sa binti ko! Tita, ayun po oh! May walis tingting sa gilid ng hagdanan! Baka pwede pong gamitin yan! O kaya hanger! Kahit na ano po! Gunting o ano! Tama! Sandali! Teka! Pati ako sinusugod na ng halimaw! Huwag mo ako patayin! Walang yaka! Walang magdidilig ng mga halaman ko tuwing umaga! Si tita naman, mas inalala pa ang pagdidilig ng halaman kaysa sa kalagayan ng anak niya! Mga traidor na magulang! Nakabalik na si tita sa loob ng kwarto! Andito na siya! Hindi ko na kaya kumapit! Lalong humihigpit ang pagpulupot niya sa binti ko! Nahihila na rin niya ako, Sisi! Pero kumapit ka lang, hindi kita bibitiwan! Bitiwan mo ang anak ko! Nakikita mo itong gunting na hawak ko! Gupit ka sa akin ngayon! Ano ha? Akala mo sumuko na ako? Hindi ako basta susuka! Sige, ano? Sumugod ka ulit! Tingnan natin kung makapagsalita ka pa kung putol na yan dila mong yan! Ay, ang galing mo, tita! So amazing! Naputol mo pa ang dila niya! Pati ang ilang hibla ng buhok niya, hindi mo rin pinaligtas! Ay, aswang! Hindi ba tayo tapos? Tumatakas ka na kagad! Hindi pa nga ako nakakaganti! Ayos lang ba kayo? Mama, thank you po sa pagligtas sa akin. Mabuti na lang iniwan ko yung gunting ko na panggupit ng halaman sa kwarto namin. Tingnan mo ang tatay mo, wala naman siyang inambag, siya pa maangas. Ayos lang ba kayo? Sabi ko naman kasi sa'yo, Papa, delikado po ang buhay natin dito eh. Pasensya na. Hindi ko naman alam na hahantong sa ganito eh. Alam mo ba kung anong nilalang yung Berting? May naiisip ako pero hindi ako sigurado. Base sa itsura niya, hindi ako sigurado pero sa tingin ko aswang siya. Oo nga, mukha siyang aswang. Para siyang aswang na tiktik. Tiktik po? May iba-ibang aswang po ba? Sabi ng mga matatanda,
Ang mga tiktik ay may mahabang dila gaya lang ng nakita natin ngayon. Tao sila sa umaga pero tiktik sila sa gabi. Pumasok na nga muna kayo. Hatid muna natin si Nyana sa kwarto. Eto. Saan bang kama mo dito, Nyana? Nasa kaliwa po. Kaya pala ikaw yung unang inatake dahil ikaw yung nasa bungad ng pintuan Tito, totoo po ba yung aswang na yon? Yun din po ba yung halimaw na nakita ko nung unang dating natin dito? Bakit kaya tayo ginagambala ng halimaw na yon? Wala namang buntis sa bahay natin. Yan nga hindi ko alam baka naman buntis ka, Nyana. Naku talaga, makakatikim ka sa akin. Hindi po Muntik na nga ako mamatay, pinaghihinalaan niyo pa po ako. Buntis lang naman ang inaaswang lalo na ng tiktik. Sige po, aamin na po ako. Matagal ko na po itong itinatago. Ako po ang buntis, Tito. Tumahimik ka nga, Takobe. Parehas lang tayo ng ari-arian, no? Saan lalabas ang bata pag nanganak ka? Ay, sayang. Akala ko makakalusot. Baka naman po si Tita Virgil ang buntis. Hay, paano ako mabubuntis Nagpatanggal na ako ng matres. Ganun po ba? Nagagawa niyo pang magbiro. Muntik na ako mamatay. Sabi ko naman po sa inyo may kakaiba sa lugar na to Kaya umalis na po tayo, Papa. Natatakot na po ako dito. Gagawa ko ng paraan pero sa ngayon hindi tayo pwedeng umalis dito. Dahil baka mas atakihin niya tayo kapag nasa labas. Ano pong gagawin natin? Sandali, kung aswang yan, kailangan natin ng mga pangontra. Saan po tayo pupunta, Tita? Sumama ka sa akin, bilis. Pupunta tayo sa kusina. Saglit lang po, hintayin niyo po ako. Papa, pakiusap. Umalis na po tayo dito. Gagawa ng paraan si Papa. Patingin nga ako ng binti mo. Nako, may mga pasa sa binti mo. Sandali, sisigawan ko lang sila sa baba. Takobe! Kumuha ka nga ng yelo dyan, ilagay mo sa ice pack. Sige po, Tito. Masakit ba, anak? Medyo po. Akala ko mapuputol na ang pa ako Importante pa naman po sa akin ang binti ko. Paano na po ako sasayaw kung maputol ito? Grabing lawak naman ang imahinasyon mo. Maputol ka agad. Pero buti na lang talaga ayos pa ang binti mo. Tumabi ka dyan, Berting. Ako na mag-aalaga sa anak mo. Wala ka man lang naging pakinabang Wala kang ginawa habang naghihirap ang anak mo. Sige anak, itaas mo nga ang paa mo. Isampa mo sa tuhod ko, gagamutin ko yan. Anong wala na akong ginawa? Nakita mo naman kung paano ako muntik na patay ng aswang na yon. Tumigil ka na sa pakiramdam mong lagi kang bayani sa kwento. Abay, ginagalit mo na naman ako Tito, Tita, sa tingin ko, hindi po itong tamang oras para mag-away kayo. Kawawa naman si Nyana Na-stress na nga po sa aswang, pati po sa pag-aaway niyo may stress pa. Eto kasi. Bakit naman ako? Ma, Pa, wag na po kayo magsisihan. Walang may gusto ng lahat ng ito. Samahan mo na nga lang ako, Takome. Magsaboy tayo ng asin sa paligid. Sabi sa akin noon kapag may aswang, dapat magsaboy ng asin pangontra sa kanila. Mabuti pa nga po. Pero Tito, wag niyo po akong iwan Mari ba naman kitang pabayaan? Nagsaboy ng asin ang magtiyo habang ginagamot naman ni Virgilin si Nyana. Panay pa rin ang hikbi ni Nyana. Naiinis siya dahil hindi marunong makinig ang kanyang magulang. Sa isip niya ay kung naniwala lang ang mga ito, hindi na muntik maputol ang kanyang paa. Mabuti na lang at hindi malala ang paa niya. Kinabukasan, maagang nagluto ng pagkain si Tokomi. Masigla na siya ulit samantalang si Nyana ay hindi magawang ngumiti. Ang mag-asawa ay pilit namang inaaliw ang anak. Alam niyo po ba? Nanalo kami ni Nyana sa dance competition kagabi. Hindi na nga lang po natin na i-celebrate dahil sa ibon na nakita sa kusina. Ay, ganun ba? Abay, congratulations sa inyong dalawa. Masaya kami para sa inyo. Hindi ba, Berting? Oo.
Sobrang proud. Tagos hanggang buto. Walang duda anak nga kita. Congrats niya na. Tingnan po ninyo, ganito pong tumbling at split ang ginawa ko para manalo kami. Binuhat ko talagang performance namin. Aba, ang galing mo pa talaga, Tokomi. Ilan lang ang nakakagawa niyan ah. Abi, opo. Bale, 3 na lang kami sa buong universe ang kaya mag-split ng ganito. Nakakatuwa ka naman. Nakakatawa siya, hindi ba niyan na? Niyan na. Bakit naman ang lalim ng iniisip mo? Hindi po ba tayo aalis sa lugar na to? Nakakabahala na talaga. Gusto man namin pagbigyan ng hiling mo wala naman kaming mahanap na malilipatan. Ang hirap ng hinihiling mo anak So, ano na lang po mangyayari nito? Gabi-gabi na lang po tayong mababagabag kung babalik ang aswang na yun o hindi? Hindi naman sa ganun anak. Kaso lang hindi pa natin kayang lumipat. Kung nakinig lang po kasi kayo sa akin, hindi na po mangyayari to. Tuloy may mga sugat ako sa paa at hirap makalakad dahil sa ginawa ng aswang na yun. Yana, ang bibig mo ha, bantayan mo yan. Hindi kita pinalaking bastos. Ginusto ba natin magkaroon ng ganitong problema? Perting, mag-usap nga muna tayo saglit. Dito na muna kayo sa sala ha. Mag-uusap lang kami. Sige po. Sisi, relax ka lang. Gumagawa naman sina tito at tita ng paraan Kaya wag mong istresin ang sarili mo. Tingnan mo na lang itong pag-split ko. Dito napawaw ang mga judges Ano yun? Bakit nga na? May problema ba? Parang may narinig akong tumawa. Sobrang lalim ng boses. Ayan ka na naman Hapon pa lang naman Yana. Siguro naman knock-off duty pa yung aswang ngayon. Tumatawa na naman siya, Sisi. Sino ba kasi? Panira naman ng mood yan Kainis Masama na naman ang pakiramdam ko rito, Sisi. Parang laging may pares na mga mata na nakamasid sa atin. Ha? Saan? Saan mo ba siya nararamdaman? Natatakot ako sa tawa niya. Tingnan mo, tumataas ang balahibo ko. Sisi, umangin ng malakas. Naku po, nagpasukan ng mga daon ng mangga sa loob ng bahay. Mahirapan na naman akong walisin to. Oy, Sisi, saan ka pupunta? Hinahanap ko kung saan nanggagaling ang boses. Bakit pa hindi ko yan marinig? Kainis naman Sisi, nakikita mo ba ang nakikita ko sa sanga ng puno ng mangga? Ang alin? Saan dyan? Ayun nakaupo siya sa sanga ng malaking puno ng mangga na yun. Saan? Hindi ko naman siya Ay! Diyos ko po! Anong klaseng nilalang yan? Nakangisi pa siya sa atin. Tama ang kutob ko. Hindi lang aswang ang nakasubaybay sa atin dito. Sa tingin ko, siya ang dahilan ng usok dati sa bahay natin. Nagbubuga siya ng usok ng sigarilyo. Nakikita ko na siya, Sisi. Sana hindi ko na lang nakita. Gusto kong sumigaw ng malakas pero parang tinakasan ako ng sarili kong boses. Grabe ang itsura niya. Maitim ang balat niya, mabalahibo, at may nagniningas sa mga mata. Yung nasa bibig niya parang malaking sigarilyo. Parang lumang bersyon ng sigarilyo yan. Tabako atang tawag dyan. Nakakatakot siya. Isasara ko ng bintana. Hindi ko na siya kaya makita. Palapit siya sa bintana. Bilisan mong pagsara. Anong problema, Tokomi? Yana? Bakit kayo sumisigaw? Tito, tita, may Ano ba'y ano? Yung ano? Ano nga? Sabihin mo na! May kung anong nilalang sa labas. Nakakatakot po. Nandiyan na naman ba yung aswang? Hindi po, tito. Ibang nilalang po ito. Nakakatakot siya. Patingin nga ako. Buksan mo ulit ang bintana. Huwag na po, tito. Baka pumasok po siya Nakakatakot nga kung ibang nilalang na naman yan. Ano ba naman bahay to? Paulit-ulit ko pong sasabihin na sinabi ko na sa inyo na umalis na tayo rito. Hindi pa nga tayo makakaalis, anak. Kung hindi po tayo aalis, mas marami pa tayong mararanasang hindi maganda rito. Diyan lang kayo.
Lalabasin ko lang siya. Tito, wag na po, baka saktan kanya. Eh kaysa naman palaging ganitong ginagambala nila tayo. Sabi ng lolo ko takot daw sila sa walis tingting na nakabaliktad. Bergelin, kumuha ka ng asin. Dito lang kayo, kukuha lang ako ng asin sa kusina. Mama! Dito lang tayo, Sisi. Diyos mo naman ba ito? Parang pampelikulang happenings. Umalis ka! Umalis ka! Huwag mong sakna ng pamilya ka! Bergelin, yung asin, dali! Eto na nga! Ha! Tingnan natin kung hindi ka tabla ng asin. Umalis ka! Layuan mo, pamilya ka! Bigla na lang siya naglaho. Anong klaseng nilalang ba yon? Teka, isa ba yung kapre? Pumasok na tayo, bilis! Maglagay ka ng asin sa may pintuan. Nakapaglagay na ako. Diyos ko, bakit may mga ganitong nilalang sa paligid natin? Wala namang ganito noon Ano nang gagawin natin, Berting? Baka guluhin na naman tayo ng mga aswang na yan. Ano po yung malaking lalaki na may sigarilyo? Isa yung kapre, hindi yung tao. Madalas yung nakatira sa mga puno. Kung sa puno po sila nakatingin, sa tingin ko po nakatira po siya sa puno ng mangga. Puno ng mangga. Katabi lang natin ang puno na yan, lalo na sa kwarto ninyo. My gosh! Hindi ko kinikerry ang showbiz happenings dito. Parang ayaw ko nang lumabas ng bahay. Ano ba kasalanan natin at ayaw nila tayong tantanan? Tama, siya nga siguro ang may gawa ng usok ng unang gabi natin. Isa pala siyang kapre. Naniniwala po ba kayo sa akin? Sabi ko sa inyo, meron talaga nang gugulo sa atin. Papa, sige na, umalis na tayo rito. Ayaw nila tayong patirain sa bahay Siguro silang umuko pa noon nung walang tao rito. Maghanap ako ng albularyo sa lugar na ito. Pero baka matagalan ako bago makakuha dahil namatay na yung matandang albularyo na kilala ko Ano? Paano yan? Baka atakin ulit tayo. Maglagay na lang muna tayo ng mga pangontra sa paligid ng bahay. Mandali na kayo, bilis! Papa, bakit ba ayaw niyo pong makinig? Umalis na po kasi tayo sa bahay na to. Hindi nga pwede. Bahay ito ng mga magulang ko. Hindi naman ako papayag na ako pa ang mapaalis sa pagmamay-ari ko. Kung gusto mo, bumiyay ka pabalik ng Maynila. Makitira ka muna sa bahay nila Tokobe. Dali na, magkasikaso na kayo. Ihatid ko kayo sa bus terminal. Bergelin, samahan mo silang bumiyahe. Pero, ano ka naman? Ako na ang bahala sa sarili ko. Palalayasin ko ang mga gustong umangkin sa bahay ng mga magulang ko. Pero tito, hindi ka po namin pwedeng iwan dito. Hindi rin naman pwedeng wala tayong gawin. Tsaka, ayaw kong umalis dito kaya kayo na lang. Total yan na, mapilit ka. Di mag-impake ka na. Pero Papa... Umakit ka na, bilis! I-start ko na yung van. Hindi po ako aalis kung hindi ko po kayo kasama. Ako din po, hindi po ako aalis. Dapat palagi po tayo magkakasama. Nagdesisyon na ang mga bata, Berting. Hindi ka namin iiwan sa bahay na ito. Ay nako, ang gugulo nyo talagang kausap. Ay sige, dito na lang kayo. Maghanap at magtatanong ako kung saan ako makakakita ng albularyo. Sa ngayon habang wala ko, paligiran nyo ng asin ang buong paligid ng bahay. Pati mga bintana, mga pinto, at agisan nyo rin ng bubungan. Maglagay rin kayo ng mga bawang. Hanggat maaari, magsama-sama lang kayo. Hindi natin alam kung kailan ulit sila aatake. Mag-iingat ka, Berting, ha? Kayo rin. Mag-iingat din kayo. Ako na magsasara ng pinto at gate. Yana, Tokomi, magsabay kayo rito sa loob ng bahay. Opo. Papa, mag-iingat po kayo. Babalik ako. Itataboy natin ang mga nilalang na yan. Pangako. Sisi, halika na. Sundin na natin ang utos ni Tito. Hawak ko na itong garapon ng asin. Halika na, simulan na natin sa itaas. Sige, halika na. Pasensya ka na kung paulit-ulit ako pero kinakabahan na talaga ako Daan-daan ka lang sa paglalakad ha. Masakit pa ang mga paa mo, di ba? Hindi ko akalain na kahit hindi pa 10 oras ng gabi, nagpaparamdam na sila. Bakit nila tayo ginaganito? Wala rin akong ideya, Sisi. Ang mahalaga, buhay pa rin tayo. Kailangan lang natin makasurvive. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya natin to. Kapag naaalala ko yung aswang,
Bumabalik sa akin ang ginawa niyang pagpulupot ng dila niya sa binti ko. Kinikilabutan talaga ako. Sa'yo ko lang to sasabihin, Sisi, pero nang gawin niya yun, nakakita ako ng alaala. Alaala, Nino. Hindi ko alam. Basta ang nakita ko, ganon din ang ginawa niya sa kanya. Hinila rin ng binti, tapos... Ay, ano? Tapos ano? Uy, nambibitin ka naman ng kwento eh. Tinusok niya ng mga hibla ng buhok niya ang katawan ng babae. Tapos ginamit niya ang dila para wakwakin ng tiyan niya. Ano? Nakakaloko naman ang kwentong yan. Kaya halos hindi ako makakilos noon kasi nakikita ko ang alaala na yon habang ginahapos niya ako. Kaya siguro ang sabi mo eh, may naririnig kang kakaiba tuwing gabi. Lalagyan ba natin ng asin ang kwarto ni na lolo at lola? Sabi hindi ba buong bahay? Wala tayong ititira. Mamaya, maglalagay rin ako ng bawang sa kwarto natin. Kung pwede lang gawing kwintas ang bawang eh, baka nagawa ko na. Kaso, hiwa-hiwalay kasi yung bawang na meron tayo eh. Nakakatamad naman pagdugtong-dugtongin. Nag-asikaso na sila upang lagyan ng mga pangontra ang bawat paligid ng bahay. Umuwi si Berting ngunit hindi niya kasama ang albularyo dahil hindi siya makahanap ng albularyo na malapit. Dumayo pa siya sa kabilang lugar para lang makahanap. Ipinagpabukas niya na lang ang paghahanap sa albularyo. Kaya nilagyan na lang nila ng mga pangontra ang buong bahay. Kinagabihan, hindi na naman sila pinatahimik ng aswang. Unang nagparamdam ito sa kwarto ni Nanyana at Tokomi. Malakas na kinalabog nito ang kanilang bubungan kaya nagising na naman ang magpinsan. Sisi, gising. May kumakalabog na naman sa bubong natin. Diyos ko, hindi na talaga ako makabeauty rest sa mga nilalang na ito. Hindi na takot ang nararamdaman ko eh. Galit na talaga. Sinusubukan na naman niya makapasok. Subukan niya lang talagang ibaba ang dila niya. Gugupitin ko talaga yon. Nakapagsaboy ka ba ng asin sa bubong? Ay naku, nakalimutan ko. Hayaan mo na, kaya siguro nakatapak pa siya sa bubungan. Ihanda mo ng asin. Kapag bigla tayong sinugod, sabuyan mo ng asin. Oo, Sisi. My God! Natuklap niya ang kapiraso ng bubong! Yuko, Sisi! OMG! Natapon lahat ng asin ko pagkayuko ko! Magtago ka na lang sa ilalim ng kama mo. Dito lang din ako sa kama ko. Ginamit niyang panusok sa atin ang matutulis niyang hibla ng buhok. Ayoko na talaga. Gusto ko na siyang sabunutan sa inis. Lalo mong ikalat ang asin sa sahig para hindi siya makababa. Ginawa ko na. Pwisit kang aswang ka. Kapag pumangit lang ako, umanta ka sa akin. Sinabuyan ko siya ng asin. Munti ka na ako matusok ng buhok niya. Scary niya. Nakita mo ba yung itsura niya? Para siyang galit na galit. Nawala na yata siya. Sisilipin ko lang ulit. Mag-ingat ka ha. Wala na ulit siya, Sisi. Ay, salamat na wala na siya. May kumakatok. Baka sina tito at tita yan. Sandali lang po. Bakit mo ako pinipigilan, Sisi? Sandali lang. Sino yan? Mama? Papa? Kayo po ba yan? Hindi siya sumasagot. Huwag mo munang bubuksan. Bakit? Dahil ba baka yung aswang yan? Oo, Sisi. Hindi natin alam kung tao ba yan o yung mga nanggugulong nila lang. Palakas ang pagkatok niya sa pinto. Galit na galit yata siya. Hindi naman po kunat ang pagkatok niya. Ha? Tumigil na siya. Paano kaya siya nakapasok kung hindi siya nakababa mula sa bubong? Baka nagbutas siya ng panibago sa ibang pwesto ng bubong. Naririnig ko yung bawat takbang niya sa bubong. Peste naman no. Para tayong nakikipaglaro ng tagu-taguan eh. Sina Mama at Papa, kailangan natin silang puntahan. Ay, oo nga pala. Pero paano tayo makakapunta roon? Baka nag-aabang lang ang aswang sa labas eh. Paano nga ba? Hindi ko rin alam kung anong gagawin natin eh. Ha? Lumalakas na naman ang hangin. Para saan bumukas ang bintana? Tingnan mo, Sisi. Yung mga dahon ng mangga.
Parang may sariling buhay. Pilit nilang binubuksan ang pinto. Galing nun ah. Nakita mo ba, Sisi? Nabuksan ang pintuan. Halika, lumabas na tayo. Sandali! Bumalik ka rito! Ha? Bakit? Nararamdaman kong may papalapit. Naririnig ko yung mga yabag niya papunta rito. Ayan na siya. Balik na ako sa ilalim ng kama. Halika na rito. Tabi na tayong dalawa. May asin pa ako rito. Dahil doon sa malakas na hangin, tinangay tuloy ang asin na nasa sahig. Sa tingin mo ba, pinagkakaisahan tayo ng kapre at ng aswang? Siguro dahil pare silang ayaw tayong tumira rito. Naku naman mas okay pa makipaglaban sa mga tao kaysa sa mga nilalang na ganyan eh. Anong laban natin sa kanila? Hindi nga namin napag-aralan ng mga aswang at kapre na yan sa eskwelahan eh. May papasok! Magtago tayo sa ilalim. Oo, naririnig ko nga yung tunog ng paglalaway niya. Ha? Yung parang humihigop siya ng hangin. Basta, hindi ko ma-explain eh. Huwag na tayong maingay. Dumakot ka sa asin na dala ko. Kapag lumapit siya, batuhin ka agad natin. Tingnan mo, Sisi. Umaangat ang mga gamit natin tapos yung mga dahon ng mangga, nagsisipag-angatan sila at parang bumuo ng ipo-ipo. Namamalik mata ba ako? Yung mga dahon naging korteng. Yung kapre, Sisi, hindi ko na kinakaya to. Parang ang daming plot twist ang buhay natin sa bahay ni Lola. Naglaban silang dalawa. Bakit ganun? Ay, hindi ko sila maintindihan. Akala ko magkakampi sila. Nakita mo ba, Sisi, kung paanong bumuga ng usok ang kapre at nang makarating sa aswang, tila naging asido ito? Nalapnos siya. Naputol din ang buhok ng aswang. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong laban ha. Madalas kasi puro sabunutan ang nakikita ko eh. Bakit kaya niya tayo tinutulungan? Sa tingin ko lang naglalaban sila kung sino ang mas malakas at kung sino ang magiging may-ari ng bahay na to. Pati ba naman mga ganyang nilalang may agawan pa rin ng bahay at lupa? Ang sakit sa tenga ng sigaw ng aswang. Tumakbo lang siya palayo. Yung kapre, pagkatapos sumitit ng tabako niya, bigla na lang ding nawala. Nananaginip ba ako o talagang nag-aangatan ng mga dahon at kusang tinatangay palabas papunta sa bintana? Sinarapan niya ang bintana natin. Parehas tayo nang nakikita, Sisi. Ang galing naman nun. Kung may camera lang tayo, nag-video na ako eh. Pambirang labanan ng nakita natin ah. Sa tingin mo ba, kaaway ba natin siya o kakampi? Yan ang hindi ko sigurado. Pero salamat sa kanya at natapos na ang paghihirap natin. Si Mama at Papa, silipin natin. Ay, mabuti pa nga. Ikaw na ang kumatok. Sisi, hindi naman nakalaki eh. Silipin mo nga, baka kung ano nangyari sa kanila eh. Nag-alala tayo sa wala. Ang himbing ng tulog nila. Magkayakap pa oh. Salamat naman. Sa tulong ng kapre, naitaboy at nasugatan ng aswang. Sa sobrang pagod ay nakatulog na nga ang magpinsan habang yakap ni Nyana ang garapo ng asin. Kinabukasan, naabutan nilang nagwawali si Virgilin at wala naman si Berting. Ang sabi ng mama niya ay maagang bumiyahe ang papa niya para maghanap ng albularyo. Nagluto na ng makakain si Tokomi samantalang si Nyana ay nasa tapat ng puno ng mangga. Pinagmamasdan niya ito ngunit kahit anong gawin niya ay hindi nagpapakita ang kapre. Hindi ko alam kung anong motibo mo, pero nagpapasalamat ako na niligtas mo kami laban sa aswang. Pangako, didiligan ko ang puno na to araw-araw para makabawi sa'yo. Sinong babaeng yun? Bakit nakatingin siya sa akin ng masama? May kailangan kaya siya? Excuse me po, may maitutulong po ba ako? Wala naman. May kailangan po ba kayo? Tinatanong mo ko kung may kailangan ako? Opo. Bakit kayo tumira sa bahay na yan? Hindi mo ba alam kung ano ang bahay na yan bago kayo tumira? Sabi po ng papa ko, bahay po ito ng lola ko. Abandonado na ang bahay na yan bago pa kayo lumipat. Oo nga po, sabi nga po nila yon. Ilang tao na rin ang namatay dyan. Hindi nyo ba alam?
Po, hindi po eh. Kada may makikitira dyan, pinagpiestahan ng aswang. Umaalingasaw na lang ang mga bangkay na tira ng aswang. Bakit parang masaya pa po kayo? Hindi naman, pero binabalaan ko kayo. Umalis na kayo kung mahal nyo pa ang buhay nyo. Dahil kapag nagalit ang aswang, uubusin niya kayong lahat. Kilala niyo po ba kung sino ang aswang? Iha, ngayon lang ako nakakita ng taong hindi natatakot sa mga kinukwento ko. Matapang kang bata ka. Hindi na po kasi takot ang nararamdaman ko, kundi galit na. Lalo na po nang puntirehin niya ang binti ko. Hindi ko po siya mapapatawad. Kung ganon, palagi kanyang dadalawin at siya ang magiging bangungot mo tuwing gabi. Mukhang may galit din po sa inyo mga dahon ng mangga. Nilaglagan ka po nila ng sobrang dami. Buwiset! Nyana, luto na ang pagkain. Kumain na tayo. Mauna na po ako sa inyo. Ingat po kayo kung saan man po kayo pupunta. Ay, nakakatakot naman siya. Kinakabahan ako kanina, akala ko mahahalata niyang pinipeke ko lang ang reaksyon ko. Sino yung kausap mo, Sisi? Kapitbahay natin? Hindi. Sa tingin ko, napadaan lang. Anong sinabi sa'yo? Bakit nakasimangot ka nung lumapit dito? Sisi, Oh, sa tingin ko, alam ko na kung bakit maraming kaluluwa nandito sa bahay na to. Yun ang mga pinapatay ng aswang. pinapatay ng aswang? Sa loob mismo ng bahay na ito? Gosh, kinikilabutan na naman ako. Sa tingin ko, ang babaeng yun ang aswang. Ha? Paano mo naman nasabi? Napansin kong hindi pantay ang pagkakaputol ng buhok niya. Saka nung sinabi ko ang tungkol sa binti ko, nakita ko na patingin siya at napangisi. Ang lakas naman ng loob ng aswang na yun na magpakita pa rito. Pero teka, hindi naman siya kamukha ng sumugod sa atin Nakalimutan mo na bang sinabi ni Mama? Sa umaga, normal silang mga tao pero sa gabi, mga halimaw sila. Huwag na nga natin muna pag-usapan yan. Kumain na nga muna tayo. Halika na rito. Matapos nilang kumain ay sakto namang dumating si Berting na may kasamang matandang lalaki. Albularyo ito na mula sa kabilang barangay. Sinabi nito na hindi masama ang kapre at hindi sila sasaktan. Sa aswang sila dapat mag-ingat dahil masama ito at kumakain ng tao para lumakas. Pinayuhan silang magsiga ng goma tuwing 6:00 ng gabi. Ang sabi pa nito ay kung minsan kasama lang nila ito sa loob ng bahay nang hindi nila namamalayan. Gumawa rin ng orasyon ng albularyo upang tanggalin ang mga naiwang kaluluwa sa bahay. Ngunit hindi niya ito matulungan na tumawid dahil humihingi pa nga ito ng hustisya. Nais nilang mapatay ang aswang. Bergelin, yung mga pangontra, siguraduhin ninyong palibot sa bahay natin para hindi na tayo mapasok ng aswang. Kanina pa po tapos. Baka pwedeng umupo at napapagod ako kakalagay ng asin sa buong paligid Pati pangwisik ng holy water. Naglagay na rin ako ng mga makabuhay sa pinto at bintana. Lahat na ginawa ko. Mabuti naman. Tinatapos ko lang itong pagsiga ng goma. Siguro naman hindi na makakapasok ang aswang na yon. Naayos ko na rin ang butas sa bubong. Mabuti na lang, hindi ganong kalaki ang binutas ng aswang. Tokomi, handa na ba ang pagkain? Parang bigla ako nagutom Naluto ko na po ang ulam, tita. Ang kanin na lang po ang hinihintay natin. Ang bango lang niluluto mo Siyempre naman po, ako pa ba? Mama, akyat lang po ako sa kwarto. Kukunin ko lang po ang librong binabasa ko. Ay, ako din pala may kukunin sa taas. Matagal pa naman itong niluluto kong kanin sa rice cooker Sama na ako sa'yo. Sige. Ay, paano tong niluluto ma? Kanin pa lang naman po yon, tita. Sige. Tara na, Sisi. Ano bang kukunin mo sa kwarto? Naiwan ko kasi yung radyo ko 7:00 mag-uumpisa ang pinakikinggan kong drama sa radyo. Kaya naman pala Sana naman wala nang aswang na manggulo sa atin ngayon, no? Sus ko, gabi-gabi na lang.
Sana may day off din siya. Nakakapagod na rin siyang kalaban eh. Sisi, bakit hindi ka umiimik dyan? Tingnan mo yung kwarto ni na Lola. Parang may tumutulak sa pinto. Ano? Tumutulak? Parang may gustong kumawala mula sa kwarto. May naririnig akong hayop. Parang aso na kinakawawa. Diyos ko po, parang hindi ko gusto ang susunod na mangyayari dito, Sisi ah. Alaala na naman ba yan? Paano naman magkakaroon ng aso dyan? Napuwing ako! Oh my gosh! Nasira ang pinto! Tumilapon ang aso? Oo nga! Bakit may aso sa bahay? Wala naman tayong alagang hayop ah. At saka, sino ang nagdala niyan dito? Pumasok tayo sa kwarto, bilis! Mama, Papa! Nasa loob ng bahay natin ang aswang! Galing siya sa kwarto ni Lola! Tokomi! Hindi! Huwag mo siya sasaktan! Teka! Ikaw yung... Tama ako! Ikaw nga ang aswang! Hawak niya sa leeg si Tokomi. Tinaas pa niya sa ere. Tama, ako nga. Parang hindi ka naman nagulat. Mukhang alam mo na. Pero hindi mo na lamang nandito lang ako sa bahay niyo? Sisi! Tumakbo ka na! Yana! Tokome! Berting! Sina Yana Tokome! Nasa taas daw ang aswang! Ano? Umakyat tayo, bilis! Sabihan mo silang wag lalapit kundi uunahin ko ang pinsan mo. Hindi, wag! Wag po kayong umakyat! Bakit, anak? Papatayin niya si Tokomi kapag lumapit pa kayo. Mga tanga talaga kayong mga tao. Hindi niyo man lang naramdaman ang presensya ko na nasa kabilang kwarto lang ako. Kung sa bagay, magaling ako magtago ng amoy ko. Apat nga pala kayo rito. Mabubusog na naman ako. Paano siya nakatakas sa pakiramdam ko? Hindi ko man lang naramdaman na nasa loob siya ng bahay. Napakahina ako naman. Sasabuyan ko na lang siya ng asin. Utakan mo pa ako, ha? Subukan mong isaboy ang asin. Sisiguruhin kong mamamatay siya. May laso ng buhok ko na madaling pumatay sa kanya. Ikaw rin, kapag namatay siya, kasalanan mo. Oops, pinatulog ko muna ang mga magulang mo. Huwag ka magalala. Kaya kong palitan ng kung ano ang buhok ko kaya pampatulog lang yan. Mama, Papa! Walang iya ka! Nalaglag sila mula sa hagdanan. Pakialam ko. Oops, huwag kang kikilos. Kung hindi, papatayin ko silang lahat. Ano bang kailangan mo sa akin? Actually, papatayin ko naman kayong lahat eh. Gusto ko lang makita mo kung paano mamatay ang mga mahal mo sa buhay. Napakasama mo! Matagal na. Ngayon mo lang alam. Sa dami ng ginawa ko. Gusto ko makita mo kung paano ko sila patayin. Gusto ko makita yung galit sa mga mata mo. Umpisahan natin sa pinsan mo. Huwag! Hindi ka talagang babae ka. Ang sakit sa balat ng asin na yan. Kapag hindi ka tumigil, ihahagis ko siya. Sisi, huwag mo ako intindihin. Tumakbo ka na! Hindi ako tatakbo. Hindi ko kayo pwedeng iwan dito. Kanina ko pa gustong gawin sa'yo yan. Ang sampalin ka ng paulit-ulit gamit ang dila ko. Katulad lang din kayo ng mga biktima ko noon. Walang espesyal sa inyo. Puro lang kayo yabang! Puno ng pantal si Nyana sa mga hagupit na ginawa ng aswang. Hindi siya masyadong nakatayo dahil doon. Sinipsip ng aswang ang dugo ni Tokomi kaya unti-unti siyang nangihina. Halos mawala na ng malay si Tokomi nang lumakas ang ihip ng hangin at halos mapuno ng dahon na mangga ang hallway kung saan sila naroroon. Dahil sa lakas ng ihip ay napuwing ng alikabok ang aswang at hindi nito namalayang may kumuha kay Tokomi. Walang malay na inilapag ng nilalang ang binata sa ligtas na lugar pagkatapos ay nagpakita na ang kapre. Paano mo natanggal ang ginawa kong pananggalang para hindi ka makapasok? Pakialamero ka talagang kapre ka.
Bakit mo ako pinipigilan? Makikinabang ka rin naman sa gagawin ko. Kapag namatay sila, mapapasakin ang bahay na ito. Pangako ko sa'yo, bibigyan kita ng parte sa bahay na ito. Huwag ka nang makialam sa paglapa ko sa kanila. Hindi ko kailangan ng parte sa bahay na ito. Ano pala ang gusto mong pangit ka? Pinapakialaman mo pa ang desisyon ko. Hindi ko sila hayaang tumira dito. Ako ang nauna rito. Nagustuhan ko ang bahay na ito at kung ano ang gusto ko, makukuha ko. Sa mga taong yan ang bahay na ito, sila ang pamilya ng dati kong kaibigan. Kaya hindi ako papayag na saktan mo sila. Sira ulo ka pala eh. Kakampi ka sa mga tao? Dapat ako ang kampihan mo. Tatraydorin ka lang ng mga yan gaya ng pagtatraydor ng ibang tao sa'yo. Hindi ka pa rin nadala. Ang mga tao ay mga pagkain lang natin. Tony, sa tagal mong nanirahan sa bahay na ito, binaboy mo lang at ginawang katayan ng tao. Akala mo ba'y hindi ko alam na dito mo pinapatay ang mga biktima mo? Hindi ko kasalanan yun. Sila ang pumasok dito sa bahay ng walang paalam, kaya para mapangalagaan ko ang bahay ay kailangan ko silang patayin. Malambot talaga ang puso mo sa mga walang kwentang tao. Ano ka ba naman? Ang laki mong nilalang pero napakalambot mo. Dadaan ka muna sa akin bago mo sila masaktan. Huli ka na. Wala na ang dalawang matanda. Dalawa na lang ang kailangan ko at mapapasakin na ulit ang bahay na ito. Si Mama, si Papa, mukhang pinatay na niya ang mga magulang ko. Ang sabi mo pinatulog mo lang sila. Ang sama mo talaga! Bakit ko naman sasabihin ang totoo? Yana, kunin mo sa Tukomi at ialis mo dito. Ito ang 3 mahiwagang hinog na mangga. Ipakain mo lang ito sa kanila at muli silang magkakaroon ng malay. Hindi sila patay. Niloloko ka lang niya para pahirapan ang damdamin mo. Sige na, kumilos ka na! Salamat! Umalis si Nyana na maingat na hinihila ang pinsan. Nang malayo na siya sa 2 nilalang na nag-aaway, pinakain niya si Tokomi ng hinog na mangga sa kaginising ito. Tokomi, gising! Gising, please! Sisi, anong nangyari? Mabuti naman at gising ka na. Maraming salamat. Nasaan ang aswang? At saka, bakit ang daming daon na mangga rito? Tinulungan tayo ng kapre. Ng kapre? Nasaan siya? Tuluyan na silang nakapasok dun sa kwarto natin. Nakikipaglaban siya sa aswang. Halika na, samahan mo ko. Kailangan nating mapakain sina Mama at Papa ng mangga para magkamalay na sila. Ganun ba? Sino ang nagsabi niyan? Mangga? Makakamalay ang tao? Pwede pa mainit na kanin. Tsaka pag napaso magigising talaga. Ang kapre ang nagsabi sa akin. Kumilos na tayo. Akala ko katapusan na natin eh. Hindi ko na alam ang gagawin. Mabuti na lang dumating ang kapre. Bakit na kaya tayo tinutulungan? Ang dami mong sugat niya na. Baliwala to. Hindi ko rin alam pero natutuwa ako na tumutulong siya. Mama, Papa, gising na po. Akin ang isang mangga. Ipapakain ko kay Tito Berting. Ikaw nang bala kay tita. Sige, ito. Mama, gising ka na. Sisi, gising na rin si Tito Berting. Papa! Sandali nga. Ba't mo naman kami niyayakap? Para namang hindi tayo nagkita na matagal Ano ba nangyari? Ang sarap sa pakiramdam Parang nawala ang mga lamig ko sa katawan. Mama, Papa, tinurukan kayo ng laso ng aswang. Mabuti na lang at tumulong yung kapre. Kapre? Salamat naman at dumating siya. Hindi po pala namin nakwento na tinulungan kami ng kapre kagabi. Hanggang ngayon tinutulungan niya pa tayo. Siya ba ang may gawa ng kalat na ito? Abay, halos mapuno ng mga dahon ng bahay natin Hala, humangin na naman ng malakas. Papa, Mama, ayun na po siya. Huwag kayong matakot. Ako si Kumal. Ako ang nakatirang kapre sa puno ng mangga. Kumal, maraming salamat. Tinulungan mo kami.
Walang anuman. Utang na loob ko sa yumao ninyong lolong tahanang ito. Kung saan ako nakatira hanggang ngayon, hindi masamang ibalik ko rin ang tulong na ibinigay niya. Sandali, kaibigan mo lolo ko? Oo, pero inaamin ko, minsan na akong nagpasyang umalis dito dahil sa aswang na umangkin sa bahay na ito. Pero dahil sa alaala ng kaibigan ko, binantayan ko pa rin ang bahay niya. Huwag kayong mag-alala, matay na ang aswang. Kaya hindi na niya kayo gagambalain. Nako, maraming salamat sa tulong mo. Hindi ko akalain na mabibigyan ako ng tsansa na makausap ang kagaya mo. Kung gusto mo ng makakain, palagi kitang lulutuan at iaalay araw-araw bilang pasasalamat. Para sa'yo pala, Ano to? bulaklak ng mangga. Oo, nakikita ko nga na bulaklak ito ng mangga. Pero bakit mo ako binibigyan? Sandali, gusto mo ba ang pinsan ko? Hoy, Sisi, ang bunganga mo ha. Hala, seryoso? Gusto mo ang pinsan ko? Sisi, sasabunutan kita dyan. Aasahan ko ang pagkain mo araw-araw na para sa akin. Aba, bigla siyang nawala. Nahiya siguro. Aba, ang aming tokome ay may manliligaw na. Uy, si Sisi! He, tumigil ka nga. Nakakakilabot. Sinilip nila ang aswang sa kanilang kwarto ngunit walang bakas ng kahit na abo mula sa katawan nito. Naramdaman din ni Nyana na ang mga multo ay tuluyan ng umalis na sa kanilang bahay. Simula noon ay hindi na sila ginambala ng kahit na anong nilalang, maliban sa kapre na naging kaibigan na nila. Araw-araw silang nag-aalay ng pagkain para sa kapre bilang pasasalamat sa pagbabantay sa kanila. Nakahanap na magandang pwesto ang mag-asawa sa bayan para sa bago nilang negosyo. Si Nyana ay nagtrabaho na rin malapit doon. Samantalang si Tokomi ang katuwang na mag-asawa sa pagninegosyo. Kapag may dance contest ay sumasali pa rin ang magpinsan. Lumago ang kanilang negosyo hanggang sa naparenovate na nila ang bahay. Doon na rin nagkapamilya si Nyana habang si Tokomi ay nanatiling walang kasintahan dahil mas gusto niya ang magnegosyo. Paminsan-minsan siyang dumadalaw sa kanyang pamilya para mangumusta. At ang mga magulang ni Nyana palagi pa ring aso't pusa, kagaya nung kung paano sila nung una pa lang. Wakas.